Habang lumilipas ang mga araw, lumalalim ang kapayapaan sa munting tahanan nina Adan at Eva. Ang kanilang mga hardin ay namumunga. Ang kanilang mga kawan ay dumarami. At ang apoy sa altare patuloy na nagniningas. Sa tuwing natatanaw nila ang kanilang maliit na Eden, pinupuno ng pasasalamat ang kanilang mga puso. Sama-sama nilang itinataas ang kanilang tinig sa papuri sa Alahaya Yahweh. Sapagkat alam nilang balang araw, ang ipinangakong tagapagligtas ay darating. Ngunit hindi alam ng mag-asawa na ang katahimikan ng burol na iyon ay bunga ng isang matinding digmaan. Hindi nila nakikita ang mga anghel ng liwanag na nagbabantay sa kanilang paligid. Hindi nila nakikita ang mga puwersa ng kadiliman na walang tigil na naghahanap ng paraan upang sila'y pabagsakin. Kung nabuksan lamang ang kanilang mga mata sa mga bagay na hindi nakikita, sila ay mapupuno ng pangamba. Sapagkat ang kaaway at ang kanyang mga hukbo ay walang tigil sa kanilang pagsisikap na ilayo ang tao mula sa kanyang lumikha. Nang makita ng kaaway na hindi siya magtatagumpay sa pamamagitan ng dahas, gumawa siya ng isang tusong plano. Tinipon niya ang kanyang mga hukbo at sinabi, ang tao ay inutusang maghandog ng mga kordero bilang simbolo ng darating na tagapagligtas. Tuksuhin natin silang maniwala na ang mga simbolo ang siyang nagbibigay ng buhay at kapatawaran. Unti-unti nating ililihis ang kanilang mga mata mula sa katotohanan. At sa paglipas ng panahon, malilimutan nila ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Ngunit nakita ng Alahaya Yahweh ang panganib na iyon. at nang tumingin siya sa hinaharap, Nakita niya ang marami sa kanyang mga anak na maliligaw, mga taong hahawak sa mga simbolo. ngunit makalilimot sa katotohanang itinuturo ng mga ito. Subalit hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Sa kanyang pag-ibig at pag-aaruga, Patuloy siyang magpapadala ng liwanag. Patuloy siyang tatawag. Patuloy siyang gagabay hanggang sa matagpuan ng tao ang landas